Sa Kalumpit, Bulacan, 4 na buwan ng babad na sa baha ang mga residente kaya galit na galit ngayon. Hindi na nga nila inasa sa gobyerno ang pagpapagawa sa isang tulay roon na sila ang nag-ambagan, wala pa silang mahita sa mga flood control project na may ambag din ng kanilang buwis. Nakatutok doon live si June Veneracion. June. Vicky, sa loob ng mahabang panahon, inakala ng ilan sa mga taga rito sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, ang problema nila sa baha ay dala ng kalikasan at pabago-bagong panahon. Kaya ganoon na lang kanilang galit ngayong lumalantad na at nabubulgar na. Nakabilang din pala sa nagpalubog sa kanila ang kasakiman sa pera ng mga korap na tao sa loob at labas ng gobyerno. 4 na buwan nang hindi humuhupa ang baha rito sa Sitio Cabo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pati ang kanilang konkretong makeshift bridge, kahit mataas, nilubog ng tubig. 1.5 meters yan. Ang taas? Ang taas. Ngayon, lubog pa rin. Gano'n na katagal? 4 months na, magpa 5 months na. Hindi nyo lang nakikita pero itong aking nalalakaran, makeshift bridge ito. Dito sa isang bahagi ng Barangay San Miguel. Alam nyo ba, yung tulay na ito, naipatayo gamit yung pera ng mga residente. Nag-ambagan sila para maski papano'y merong solusyon dun sa kanilang problema. Diyan nanggagaling yung galit ng mga residente rito. Dahil nababalitaan nila ngayon na bilyon-bilyong piso pala ang nawawala dahil sa korupsyon kaugnay ng mga flood control project na dapat sana'y napapakinabangan nila. Ang Kalumpit ay sakop ng 1st Engineering District, Bulacan, kung saan maraming proyekto ang lumalabas sa mga pagdinig na substandard. Hugot tuloy ng mga taga rito kung hindi sana inuna kasakiman sa pera. Malamang hindi ganito kalaki ang problema nila sa baha. Hindi po sana mangyari na puro hearing lang po. Puro hearing lang. Sana po may managot po talaga. Maraming residente na ang umalis at inabandona ang kanilang bahay na pinaghirapan nilang maitayo sa malinis na paraan. Ang mga naiwan, araw-araw na nagtitiis. Katulad ngayon, kahit saan ka bumaling, tubig. Dahil po sa mga kagagawa ng mga korap na po na yan. Subukan po nila na itry na mamuhay ng pamumuhay namin ngayon. Baka po sakaling makonsensya po sila. Talagang hirap na kami sa nangyayari na yan. Hindi namin akalain na mabuti, naburger nga ngayon yung mga kurakot na tao. Nasa 20 pamilya ang nasa evacuation center ngayon ng barangay. Karamihan, hindi na mabilang kung ilang beses nang lumikas. Sila po nagpapakasaya, kami pong mga Pilipino, nagpapakahirap po kasi. Nahihirapan po talaga kami. Hindi nakakakumpleto ng 1 linggo ng pasok ang mga estudyante dahil laging lubog ang kanilang eskwela. Masakit po yung nakukuha po nila yung mga pondo po ng Pilipinas dito po. Mahirap din po. Matatandaan na nitong nakaraang buwan lang, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-inspeksyon sa mga flood control projects sa mga karatig barangay ng San Miguel. Sira-sira, butas-butas at nakausli ang mga bakal ng diking pinuntahan sa Barangay Frances. Sinita rin niya noon ang proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa sa Barangay Bulusan. Nitong linggo, Vicky, ay kasama itong mga taga-barangay San Miguel sa mga sumama sa rally dito sa kanilang bayan sa Kalumpit para kondinahin yung korupsyon sa mga flood control project. At kung may mga susunod pa raw na rally, ay sasama muli sila para matiyak na mapanagot ang mga taong imbis na makatulong ay nagpalala pa sa kanilang problema. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Mga kapuso, patuloy ang paglakas ng bagyong Opong na inaasahang aabot ang pinakamataas na babala sa wind signal number 4. Ang latest kaugnay niyan, ihatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Emil. Mga kapuso, paghandaan po ang bagyong Opong na ayon sa pag-asa ay posibleng lalo pang lumakas bago pa man ang pagtama at pagtawid nito sa lupa.
Huling namataan ng sentro ng Bagyong Opong sa layong 670 kilometers silangan ng Surigao City. Taglay po niya ng lakas ng hangin nga abot sa 95 kilometers per hour at yung pagbugso naman 115 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest track na inilabas po ng Pag-asa, lalapit itong Bagyong Opong dito sa may Eastern Visayas at Southern Luzon area. At kumpara po sa forecast kagabi, ay medyo umangat yung posible pong landfall nito. Dito na yan sa may Bicol region, Biyernes po ng umaga o hapon. Saka naman ito tatawid dito po yan sa may Southern Luzon hanggang sa makarating na dito sa may West Philippine Sea. At posible naman na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Sabado. Dito po sa ating track, ang linya po na nakikita po nyo, ito po yung nagpapakita kung saan posibleng dumaan yung sentro lamang o yung pong center o gitna po ng bagyo. Pero yung kabuang lawak po niyan, nitong Bagyong Opong ay aabot pa dito sa iba pang probinsya na sakop nitong tinatawag natin na cone of probability. So kapag tumawid yung sentro nitong Bagyong Opong, dito yan sa may Southern Luzon, partikular na sa bahagi po ng Calabarzon area, ramdam din yung hagupit ng bagyo. Dito po yan sa Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi pa ng Mimaropa, lalo na dito sa may Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon. Pero mga kapuso, pwede pang magbago yung track ng bagyo. Pwede po yung umangat ng konti o bumaba ng konti. Kaya patuloy po tumutok sa update sa mga susunod na oras. Ngayon pa lang nakataas na ang signal number 2 dyan po yan sa Northern Samar at pati na rin sa northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Kasama rin dito ang Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Madadagdagan pa yan sa mga susunod na oras at araw at posibleng umabot pa hanggang sa signal number 4. Yan po yung highest na warning natin na posible. At yung lakas na yan, kaya pong magpatumba ng poste at puno, magpalipad ng mga yero at makapinsala sa mga istrukturang gawa sa light materials. Pero wag na po nating intayin na tayo po ay mabigyan ng signal number bago po tayo maghanda. Ngayon pa lang po ay mag-prepare na tayo. Bukod sa direktang epekto ng Bagyong Opong, dapat ding paghandaan ng epekto nitong enhanced o yung pinalakas na habagat. Base po sa datos ng Metro Weather ngayong gabi, may mga pabugso-bugsong ulan pa rin. Dito yan sa ilang bahagi po ng Luzon at pati na rin po dito sa ilang lungsod sa Metro Manila. Posible rin po yung maranasan dito sa Bicol region at Eastern Visayas. Bukas ang umaga, may mga kalat-kalat na ulan na at lalong-lalo na po yan dito sa ilang bahagi po ng Mimaropa, Bicol region at ganoon din dito sa Quezon. Malawakan na po yung mga pag-ulan at halos buong Luzon na po yan pagsapit ng hapon at ng gabi. May mga matitinding buhos ng ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha o landslide, lalo na dito sa may Central Luzon, Calabarzon at ganoon din dito sa Mimaropa. Dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng mga pabugso-bugsong ulan din bukas, kaya mag-ingat pa rin at lagi mag-monitor ng advisories. Sa Visayas naman, umaga pa lang may mga kalat-kalat na pag-ulan na pong mararanasan at buong Visayas na ang uulanin pagsapit po ng hapon at magpapatuloy po yan hanggang sa gabi. Malalakas yung buhos ng ulan lalong-lalo na dito sa may Samar and Leyte provinces, pati na rin po dito sa may Western Visayas kasama na ang Negros Island region. Sa mga taga Mindanao naman, maaliwalas ang panahon maliban lang po sa localized thunderstorms lalo na po paghapon at gabi. At ngayon naman silipin na rin po natin pagdating po ng Biyernes kung kailan po natin inaasahang pinakamalapit ito pong Bagyong Opong dito sa ating landmass. So dito na po mabababad na sa matitinding buhos ng ulan ito pong ilang bahagi ng Luzon at halos magtutuloy-tuloy po yan dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po dito sa may Bicol region, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa ilang bahagi po ng Northern and Central Luzon at sa may Visayas. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sinuspindi na ng Kamara ang pagdinig nito sa mga flood control project. Isusumiti na lang ang mga nakalap na ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinampahan na rin ang ethics complaint si ako Bicol Representative Zaldico. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Today we're announcing the suspension of proceedings of the House Infrastructure Committee to give way to the full and impartial proceedings of the Independent Commission for Infrastructure.
Nakakadalawang pagdinig pa lang pero suspendido na ang investigasyon ng House Infrastructure Committee sa mga flood control project. Even previous to the change in leadership of the House, no? I think yan na po yung mga pinag-usapan talaga ng mga miyembro ng komite. And I think the chairs of the 3 committees had basically agreed na we have to suspend and cooperate na lang po with the ICI. Para ipakita ang pakikipagtulungan ng Kamara sa Independent Commission for Infrastructure, ito turn over nito ang mga nakalap nitong dokumento at ebidensya, pati na transcripts ng mga isinagawang pagdinig ng House Infrastructure Committee sa ICI. At si House Speaker Faustino Boji III ang magdadala nito. Kahapon, sinampahan ni Navota City Representative Toby Tiangco ng ethics complaint si Ako Bicol Representative Saldico dahil anya sa paglabag sa konstitusyon, sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at sa mga patakaran ng Kamara. Kasama sa mga binanggit ni Tiangco ang bilyong-bilyong pisong budget insertions ng SICO ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ang pagiging absent ni Ko mula na magbukas ang 20th Congress noong July 28 at marangyang lifestyle ni Ko at pamilya nito. Sabi pa ni Tiangco, base sa data ng DPWH, nakakuha ang umano'y kumpanya ni Ko ng mahigit 86 billion pesos na halaga ng government infrastructure contracts mula 2016 hanggang July 2025. Kalahati ng mga proyekto ay nasa Bicol Region na baluarte ni Ko. So napagdugtong-dugtong na natin, di ba sinabi ko na yung proponent napakahalaga nung role na ginagampanan. Di ba sinabi na ni DE Alcantara na pag may na-insert, di ba, meron silang dinideliver na amount, no? Nung una, 20%, pangalawa, nung later on, naging 25%. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Ko. Pero sabi umano nito kay Congressman Alfredo Garbin Jr. na kasama niya sa party list, walang basehan ang mga alegasyon na handa niyang harapin. Nasa Amerika raw si Ko nang makausap niya 2 linggo na ang nakararaan at may medical check-up pa ito roon sa September 24. Prioridad ng Kamara ngayon ang pagpapasa sa panukalang 2026 budget. Pero hiling ng Ethics Committee, payagan silang magsagawa ng mga pagdinig. This way, we can clear the docket of the Committee on Ethics para kung sakaling may makasuhan man sa ating mga miyembro, handa po rumisponde ang ating committee bago po tayo mag-adjourn. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Shala Dismaya is back at may makakasama pa siyang mga bagong character na mas magle-level up pa ng katatawanan sa susunod na hearing sa Bubble Gang. Kung sino-sino, ichichika ni Nelson Canlas. Good morning, Your Honor. My name is Mrs. Shala Dismaya. Mula sa multi-million views sa mga clips na hindi lang nagpatawa, hindi po flood control, birth control po. Nag-raise pa ng awareness ang panibago at certified trending na karakter ni Kapuso comedy genius Michael V sa longest-running gag show na Bubble Gang, si Shala Dismaya. Hindi po kami contractors. Construction po ang business namin. Magbabalik! Walang kupas nga ang atake ni Michael V bilang si Shala. Kasabayan pa sina Matt Lozano at Senator Espada at Betong Sumaya at Senator Marcolecta. Yung Rolls Royce, gusto mo raw dahil may libreng tayo. Huwag magsisinungaling, umaming ka. Hindi po totoo yan, Your Honor. What do you mean na hindi totoo? Kitang-kita doon sa interview nyo. Binili ko yung payong dahil may libre siyang kotse. Yan naman kami sa'yo, no? This coming Sunday, level up ang kulit dahil not only is Shala coming back, may makakasama rin siya sa kanyang next na hearing. Ipinakikilala, Corny Dismaya at Senator Tolpo. Marami tuloy ang nagtatanong, ito na nga ba ang simula ng pag-reveal niya sa iba pang secret projects? Mula kina Shala at Corny, may isa pang bibida. Sa lahat na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Para meow, 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 meow.
Naniniwala ako sa freedom of speech kaya gagawin ko anong gusto kong gawin. Si Kong Kikoy. Expect triple trouble, more than triple tawanan, at mga pasabog sa Bubble Gang. Hindi po ako galit. Dismayado lang. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Patay ang magkakambal na bata sa Valenzuela dahil sa pagsabog ng mga pulbura ng paputok na nakaimbak sa isang bahay. 7 ang sugatan at 4 na pamilya ang nawala ng bahay. Nakatutok si Jamie Santos. Jamie. Vicky, isang malakas na pagsabog ang yumanig nga sa isang residential area sa Barangay Marulas, Batimana Compound dito nga sa Valenzuela City bandang 11:30 kaninang umaga. Nasawi ang magkakambal nga na 7 taong gulang na babae habang 7 ang nasugatan pa. Kasunod ng malakas na pagsabog ay sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Pisces Street, Valenzuela City. May nakaimbak umano ritong mga kemikal gaya ng pulbura na ginagamit sa paggawa ng paputok at iba pang pyrotechnics. 7 fire trucks at 14 na ambulansya ang rumesponde sa sunog na naideklarang under control ng Bureau of Fire Protection bandang 11:48 ng umaga. Pero hindi nakaligtas at patay nang natagpuan ang 7 taong gulang na magkakambal na babae. 7 naman ang sugatan at isinugod sa Valenzuela Medical Center. Kabilang ang isang senior citizen, 3 bata at isang 13 anyos na nasunog ang hanggang 80% ng katawan. Inilipat ang huli sa Tondo Medical Center dahil walang burn unit sa unang ospital. Sa kabuuan, 17 tao mula sa 4 na pamilya ang naapektuhan at nawalan ng tirahan. The city government and emergency response teams are working closely to provide assistance to the affected families. Lahat ng hospital bills po ng pamilya and ng mga victims ay to be shouldered by the LGU. Sa isinagawang inspeksyon ng mga tauhan ng EOD at SOCO, nakumpirma na walang ebidensya ng improvised explosive device o IED sa lugar. Ang natagpuan lamang daw ay mga pulbura at materyales para sa paggawa ng paputok. Sa information got from the resident saka yung member of the family, ang kanilang deklarasyon ay may nakaimbak po dong mga kuitis na iniipon na ibebenta. Kaso during the inspection, hindi na siya nakita yung traces kasi kasama na siya sa explosion. Ayon sa mga otoridad, malinaw na may pananagutan ang may-ari ng bahay dahil ipinagbabawal ang pag-iimbak ng ganitong mga kemikal sa isang residential area, lalo't wala itong kaukulang permit. Nag-stock dyan ng pyrotechnic powder dahil mura pa ngayon. Ang magawa nga sila para sa Pasko Bagong Taon at ganitong bare months, nag-stock na sila. May pananagutan yung reliability ng may-ari ng bahay. Wala siya kanina dyan, pero yung babae, biktima rin siya. At ang masakit po talaga dito, yung 2 namatay ay yung po ay kamag-anak niya. Magpapaikot po tayo ng tao para malaman pa ho kung ito ba ay isolated case ba or ito po'y nagiging industry na dito sa Valenzuela. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na bibigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya. Vicky, nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng Valenzuela City Police para matukoy ang liability nga ng may-ari ng bahay at ang lawak ng kanyang nalabag sa batas. At yan ang latest mula rito sa Valenzuela. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Labis ang pangamba ng ilang taga-Oriental Mindoro sa posibleng hagupit ng Bagyong Opong, lalo na sa isang barangay kung saan may mga hindi matunton na proyektong pangontrasana sa baha. Nakatutok live si Bea Pinlac. Bea. Emil, nandito tayo ngayon sa Nauhan Oriental, Mindoro at ang ilang magsasaka rito nangangamba na sa posibleng pinsala sa palayan ng inaasahang hagupit ng Bagyong Opong. Ang ilang buwang dugot pawis ng mga magsasaka dito sa Barangay Apitong sa Nauhan Oriental, Mindoro, inangangambahan nilang mawawala lang ng isang iglap. Gaya ni Tatay Alan, nakabado sa inaasahang hagupit ng Bagyong Opong. Marami pong mga hayop, marami pong palayan. Una-una po palayan talaga ang mga nagdidisgrasya. Kaya mga tao po talagang dumadanas ng paghihirap.
mawala na naman kami ng hanap buhay. Sa paulit-ulit na pagkalubog nila sa baha, mahirap raw hindi magalit dahil sila aniya ang nagdurusa sa epekto ng umano'y Ghost Flood Control Project sa barangay nila. Sa ginawang pagbisita ng DPWH sa lugar, hindi natagpuan ang 3 proyektong umano'y gawa na at pinondohan noong 2024. Ang 300 million peso dike at esplanade sa Pangalan River, isang dike na may halagang 250 million pesos at isa pang dike na halagang 200 million pesos. Talagang nakakapaghinanakit po at nakakasama ng loob. Kaya wala po kaming maliliit, wala kaming magawa. Gawa na nasa kanila po ang kapangyarihan. Ang nangyayari po sa amin, nagiging kaawa-awa maliliit na katulad namin na wala pong ibang inaasahan kundi po makisaka or may palayan. Ayon sa barangay, malaking tulong sana kung may gumaganang flood control project sa lugar nila. Pero meron man o wala, kailangan na raw nilang maghanda sa pananalasa ng bagyong Opong. Sobra pong pangamba, madam. Kaya nga po kami noon ay nag-request na magkaroon dito ng flood control project. Yun nga lamang po, hindi po namin alam kung saan napunta. Magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan doon sa ating mga kabarangay na malapit dito sa yung mga prone na area na binabaha upang wala pa man po yung baha ay palilikasin na po natin. Sa buong probinsya ng Oriental Mindoro, puspusan na ang paghahanda para sa bagyong Opong. Nakalatag na ang mga rescue boat, ambulansya at iba pang kakailanganin sa gitna ng delubyo. Mahigpit yung ating coordination sa mga local government units, particular sa ating mga local DRRM officers na magpaabiso na kagad sa ating mga kabarangay, lalo na dun sa mga flood-prone areas. Emil, ayon sa MDRRMO ng Nauhan, ay bukas ng umaga mag-iikot na sila sa 11 coastal barangay dito para abisuhan yung mga residente sa posibleng maging epekto ng bagyong Opong. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Bea Pinlac. Saktong 1 linggo na lang bago ang opisyal na pagbubukas ng NCAA Season 101. Bukod sa maaksyong tapatan sa bagong format ng mga laro, kabang-abang din ang mga nagbabalik at mga bagong courtside reporter ng liga. Nakatutok si Katrina Son. All set na ang lahat para sa NCAA Season 101 na magsisimula sa October 1. Sa media launch, pinida ng NCAA Management Committee members ang bago format para sa games. Dati kasi pagka sa elimination, naka 10 to 12 weeks, alam na eh. Hindi pa tapos, alam na kung sino yung papasok sa Final Four. So itong bagong format, ang hirap i-determine. It would really be consistency over complacency. So I hope that all the teams are really preparing for all the games because every game would count. Dapat din daw abangan ang pag-officiate sa mga games ngayong season. Ang mga team, puspusan ng pag-iensayo at paghahanda. Before, we were underdogs and now we got our chip on our shoulder. Challenge yun to do better from last year and to keep us going talaga. Kasabay ng opening ng NCAA Senior Basketball ang pagsisimula rin ng Juniors Basketball. It's a challenge for us to prepare. We need to really mas maging refine yung training namin. Ang courtside reporters ngayong season ay kombinasyon ng mga nagbabalik at mga bagong pangalan. Well-represented rin ang bawat batch simula nang i-cover ng GMA ang NCAA noong season 97. Returning courtside reporters sina Chantal Laude at Fatima Reyes. Patuloy ang NCAA journey ni Flodel Agua, Lysel Galpo at Christine San Agustin. New courtside reporters sina Aaron D, Tatiana Austria at Bianca Tagarda. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.